Good day everyone. So now we will discuss the early medieval ages. Dito sa noble women have some political power ay noong medieval period daw ang mga may mga kapangyarihan lang sa politics ay ang mga kababaihan na nagmamana. Pinapamanahan sila ng mga lupa, ari-arian, mga ganon. Sa some parts of Europe, maaaring magmana ng lupa at ng mga powers may mga powers sa politics ay ang mga kababaihan noon. Like Matilda, anak ni Haring Henry the First ng England. Ang ginawa niya ay tinangka niyang angkinin ang trono sa pamamagitan ng digmaan noong 1135. Si Blanche naman ay namumuno sa France noong wala ang kanyang anak na si Haring Louis at nagtaguyod ng kapayapaan. Si Eleanor naman, isang makapangyarihang tagapamahala, nagdala din siya ng impluwensya sa politika ng France at ng England sa pamamagitan ng kanyang mana at kasal kay Louis the 7th ng France at Henry II ng England. Kinasal siya kay Louis at kay Henry. So ang kanilang mga ambag ay nagpapakita ng kakayahan na ang kababaihan sa pamamahala ng politika sa kabila ng mga limitasyon sa kanilang panahon. So sa panahon ng Middle Ages, ang kayamanan ng mga feudal lord ay nagmula sa mga pagsasaka sa kanilang lupa. Dahil sa kawalan ng sariling lupa, maraming magsasaka ang mga nagtatrabaho dun sa may mga may-ari ng lupa. Sa mga ibang may-ari ng lupa, maraming magsasaka ang nagtrabaho ng lupa kapalit ng pag-aalaga, proteksyon at dahil sa pagkakautang. So sa huling bahagi ng Roman Empire at simula nung Middle Ages, kakaunti na lamang ang mga magsasaka na nagmamay-ari sa kanilang sinasakang lupa. The next topic is peasants become serfs. So dito naman sa medieval Europe, karamihan sa populasyon ay mga magsasaka at karamihan sa kanila ay naging serf. Ang mga serf daw ay walang kalayaang umalis dun sa lupang tinitirikan nila, dun sa kinagisnan nila. Sila din ay tinuturing na bahagi ng pagmamay-ari sila na tinatawag na manor. So kapag napalitan ang Panginoong may lupa, kasama sa paglipat ng pagmamay-ari ang mga serf. So kapag lumipat yung mga may-ari ng lupa ay kasama din yung mga serf na tinatawag. So ang mga serf ay naninirahan sa maliliit na nayon sa loob ng manor at obligado silang magtrabaho para sa kanilang Panginoon kapalit ng tirahan, proteksyon at karapatang gumamit ng mga lupa para sa kanilang sariling pangangailangan. So in Middle Ages, ang feudalism ang pangunahing sistema ng politika samantala ang mga manorialism ang pundasyon ng ekonomiya. Umiikot ang sistemang ito sa relationship ng mga Panginoong may lupa, vassal at mga farmers. So ang mga farmers, ang mga magsasaka, lalo na ang mga serf, ay siyang nagbibigay buhay ng sistema sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at pagtatrabaho. Sila ang mga nagpo-produce ng pagkain at iba pang pangangailangan. Habang ang mga may kapangyarihan, mga maharlika ay nakatuon lang sa pamamahala, digmaan, tsaka sa mga relihiyosong tungkulin. Pero hindi direktang lumilikha ng mga kalakal, hindi tulad ng mga serf and farmers. The manor is a self-sufficient world. So ang manor ay isang self-sufficient na
sa komunidad sa Middle Ages. Ang bawat manor ay pag-aari ng isang god dun sa isang village nila, sa isang compound, ganon. Habang ang mga makapangyarihang Panginoon at ang simbahan ay nagmamay-ari ng maraming manor. Sa isang manor, may 15 hanggang 30 pamilya na nakatira doon sa nayon kung tawagin. So, bukod sa mga kubo ng mga serf, matatagpuan dito ang mga kastilyo, bahay ng Panginoon, simbahan, at yung mga iba pang mga pagawaan. So, ang mga resident ng manor ay nagtutulungan para matugunan yung kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya hindi na nila kailangang umasa sa labas ng kanilang compound. So, the next is medieval farmers share land and labor. So, medieval farmers understood that soil loses its fertility if the same crops are planted year after year. So, ang mga farmers daw noong Middle Age ay nagbabahagi ng lupa at paggawa upang para mapanatili ang pagiging productive ng mga plants. So, alam nilang nawawala ng sustansya ang lupa kung paulit-ulit ang pagtatanim ng parehong pananim. So, gumagamit sila ng compost tsaka dumi ng hayop para maging pataba. Pero palaging kulang daw yung ganong process. So, para mapanatiling mataba ang lupa, ginamit nila ang two-field system, kung saan ang isang bahagi ng lupa ay tinatamnan habang ang isa ay nagre-rest. Serf has rights as well as duties. So, ang mga serf ay may parehong tungkulin at karapatan. So, obligado silang magtrabaho sa lupa ng kanilang Panginoon, magbahagi ng ani, gumamit ng mga pasilidad ng mga manor tulad ng gilingan, yung pugon, kapalit ng bahagi ng kanilang ani. So, ginagawa rin nila ang iba't ibang gawain tulad ng pagtatayo ng bakod, pagkaayos ng daan. So, ang mga kababaihan naman ay gumagawa ng damit para sa pamilya ng Panginoon. Pero, hindi sila makaalis o makapag-asawa nang walang pahintulot ng Panginoon. Maaari silang magbayad ng multas para sa ilang kalayaan. So, sadyang hawak sa leeg ng Panginoon nila ang mga serf, kasi kapag hindi nila sinunod yung patakaran, yung rules ng Panginoon, ay pwede silang magmulta. So, the last topic is most serfs accept their position in life. So, karamihan sa mga serf ay tinatanggap na ang kanilang sitwasyon doon, ang kalagayan ay dahil sa paniniwalang itinalaga daw yun ng Diyos. So, bihira ang pag-alsa dahil sa labis na kapangyarihan ng mga militar at mga Panginoon doon. So, sa panahon yun, pinaniniwala ang bawat tao ay may itinakdang lugar para sa lipunan. May mga isinilang bilang maharlika at ang iba ay bilang serf. So, that's all about my report. Thank you.